Yan, may kita mo. So, pero magkano mo ba ito binibenta? 10,000 boss. Wow, 10,000. 1,500. 4,000. Hindi, kasi syempre ganito yan eh. Katulad ka ng lagi kong sinasabi pa ulit-ulit. Oo. Price lang siya is 3,000 to 5,000. Yung possible buyer. Hindi ko alam kung gano'n naman siya tatagal dito sa aking estante. Sobrang dami ko ng libro dyan. 1,000. 1,000. 2,000. Afternoon, sir! Oy, salamat pala sa Paris ha. Hindi nabubusog eh. Ano na? Nabusog naman kayo. Ay, busog na busog, boss. Oo, kasi marami kanina pa ata kayo nag-aantay doon para hindi naman kayo magutom. So, lagay mo muna ito dito, sir. Ano pong pangalan nila? Banjo, boss. Banjo! Si Boss Banjo. Taga saan si Boss Banjo? Bulacan. Bulacan ka pa galing? Oh, Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa Mikawayan. May kawayan Bulacan. Alright, so anong sadya mo dito? Ba may kawayan ba yan? Ito boss, yung dala ko boss. Na ako ng pa-courting sa atin, sabi ko ah. Bagay na bagay ito sa'yo boss eh. Ano no? Bagay na bagay sa'yo boss. Proceeding of the cabinets sa book. Bili kompleto yan boss. Ha? Kompleto lahat yan. Kompleto eh, volume 2 lang to eh. Nandyan yung mga usapan ng mga ano yan sila. Mga... May pirma yan boss. Pirma nino? Ito. Acting Xerox secretary. lang to. Sa likod ba to? Hindi to original. Acting secretary. Yes, this is Ito just yung ano? copy. Sa tingin ko, hindi to original. Kasi wala yung markings ng typewriter. So, this is a copy. Yan, may kita mo. So, pero magkano mo ba ito binibenta? 10,000 boss. Wow, 10,000. Ito boss, ito. Pero mga ano, acting secretary boss. Hindi rin siya original na sign. Hindi yung original yan. Oo, hindi siya original sign. So, pero para makasure tayo, ating ipapatingin kung magkano ba itong mga ganitong libro. At wala kasi ako idea kasi kung sa akin to, parang... So, ano ba itong mga usapan? Ang usapan yan boss. Yung lahat ng mga meetings ng mga ano, mga cabinet secretary, andyan kung mga kompleto lahat. Oh, meron pang ano. May basura pa. So, tawag lang tayo ng isang Ito boss, meron ba dito boss? old Ayun business. na. This is something na... Marcos yan, Marcos. Oo, pero kasi hindi talaga to... Sige, tawag tayo na expert natin, Sir Angelo. Marami na siyang alam sa bukso. Tawagin natin, Sir Angelo, para dito. At hindi rin siya kompleto. Isa volume 2 lang. Pinabookbind. So, sige, papasokin na natin. Sir Angelo, good morning. Ay, good afternoon. Good sir. And good night. Ay, so, meron siyang book sa Proceeding of the Cabinet. So, I think this is not the original copy. Masarap to ah. Oh, masarap yan. Siyempre, Max Mango yan. Max Mango. Sorry. Hindi to original. Tingnan muna natin to. Kaya tabi muna natin to. Sige, tabi muna natin, baka mabasa. Ayan. Office of the President. Proceedings of the Cabinet. Volume 2. Volume 2. Ano to? 1973. 1973. Marcelo era to. Yes sir. So, nagmi-meeting-meetingan lang sila doon. Kasi meron masusunod talaga si si Marcos. Sabi niya may signature pero this is just a Xerox kasi. Tama ba ako? Ito this is pinabookbind ng tayo. This is not the original. Copy lang to. Copy. Probably Just a copy. lahat ng cabinet members probably meron ito. Yung original nito, yun yung talagang mga sought after, yung mga talagang typewritten. Di ba? Yung talagang yun yung mga magagandang makuha. Yung mga kasi, mahal yun, yung mga ring. Oo, kasi yun yung talagang, dun yung original, dun yung origin eh. This is just a copy na madami lahat sigurado ng nandiyan is merong copy niyan. Okay. Ang maganda dito sa sa proceedings of the cabinet meeting, makikita mo dito yung ano talaga, yung pag-usapan nila para dun sa mga plano sa ito pa yung nagtatype sa habang may meeting yung mga
Yun yan, di ba? Parang sa korte rin. Pwede. Parang sa tingin ko gano'n yan eh. Opo. Parang actual ano yan eh. Sinasabi. Di ba? Kasi sa proceeding gano'n, di ba? Oo. So, sa mga cases. Kunyari, sinabi ni Senador, ay ni Secretary. tama. Ganon. Di ba? Tama ako? Galing ko manghula, no? So ano ito? Tingnan natin kung merong interesting dito na ano, Sinabi pa. na sinabi based sa ano mga pinagmimitingan nila nun. Dito mo malalaman. Ayan, National Assembly. Ayan, so dito pinag-uusapan pa lang nila yung National Assembly kasi tatandaan natin, nung nag-declare na martial law, inabolish ang Congress. Wala kongreso. Walang Kongreso. So ang ano lang talaga, dahil martial law nga, Military. parang dictatorship na yung nangyari, no? Na wala nang check and balance. Pero dito, pinag-uusapan nila yung yung pagbubuo ng isang National Assembly. So, nung martial law dati, so walang kongreso, paano naggagawa ng batas? Wala. Diretso kay President Marcos? Di ba executive dumadaan mo sa order. Senate? Di ba may parang, Di na. pero may Senate before eh. Kahit nung nasa martial law, di ba may Senate pa rin? Wala. Hindi na. Ano siya? Executive order. Yun na yun. Yun na yung batas. Executive order. Ngayon, nung nagkaroon ulit ng sometime 1978 yata, ayun, nagkaroon ng election for batasan pambansa. Ang alam ko, ayun. So, doon pa lang nagsimulang Yun. magkaano ng batas. So, okay. Real estate tax. Ayun, mga boring na parts ito. Invite attention to all provision, validity and continuity of proclamations. Ayan o. Ito, pinag-aaralan nila yung constitutionality ng paggawa ni Marcos ng mga proclamation, degrees and orders ng sarili niya na kung valid ba to. Oo. Kung pwede ipapatupad na ba, parang gano'n, no? Ayan. So, safeguarding, okay, mga boring na part ito. Transcript of Kasi volume 2 lang to eh. proceedings. So, may set to. Yan, interesting to kasi makikita mo kung paano ba nag-function yung government nung panahon ng martial law. Tama yan. Na given na kung ano yung sinabi ng proclamation ng presidente, yun na yung batas. Paano ba tumakbo? Paano nagawa, Paano procedure? tumakbo ang cabinet meetings ng mga panahon na yun? Paano sila nagsimula Interesting sa siya. gagawin? Yan. So, I would say, ang market mo dito, Bostoyo, yung mga researchers, mga archivists, mga libraries. Kaya marami kang, mga collectors din, marami kang malawak ang market nito. So, I would say for a piece like this, volume 2 okay lang, kahit volume 2 siya, kahit hindi siya kompleto kasi may meat naman to malaman din naman yung mga nandito. Kompleto lahat yun. Siguro ang range ko dyan is mga 5,000. 5,000. And ano yan, take note, January to August 1973. Paano yung mga ibang areas, di ba? Kung mahanap mo pa yung ibang areas, kung bibilin mo rin yun, mga ganun din. Mga 3 to 5,000 din. So, I guess na yan. Tingin ko yun yung fair price niyang yung ganyang libro. Alright. Maraming salamat. Sige, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Yun. 5,000, 3 to 5,000. Kasi, hindi ko pala naitanong kung meron na ba sa Google nito. Probably, baka wala. Ayun, may President Marcos, you work on this because this is crucial to our retirees. Andyan yung mga pinag-uusapan nila lahat yan. Okay. 1,500. 4,000. Nah. Grabe po to. Hindi, kasi syempre ganito yan eh. Katulad nga ng lagi kong sinasabi pa ulit-ulit. Oo. Price range niya is 3,000 to 5,000. Yung possible buyers. Possible. So, it means it's not sure buyer. So, pwedeng may bumili, pwedeng walang bumili. So, hindi ko alam kung gaano naman siya tatagal dito sa aking estante. Sobrang dami ko ng libro dyan.
the largest na pwede ko mabili dito. Siguro isang set to maganda. 1,800. 1,000. Kasi bebenta ko na siya ng 3,000. 2,000. Sarado mo na 2,000. Okay, 2,000. 2,000, punta ka na doon sa office at babayaran ko na ito 2,000. Boss, salamat boss sa pagbili ng mga items ko. Sana next time pagbalik ko, magustuhan mo yung mga items ko ulit. So, boss, salamat sa Pinoy Porn Star. Ging-ging.